Hindi lahat ng tagumpay ay agad na nakakamit. Minsan, kailangan ng pangalawang pagkakataon para maabot ang pangarap. Isang kandidatang nagpatunay na hindi hadlang ang pagkatalo noon upang magtagumpay ngayon. Dala ang determinasyon at paniniwala na walang imposible sa taong hindi sumusuko. Kilalanin natin ang second-timer na wagi sa isang local pageant, ang unang hakbang patungo sa mas malaking entablado. Narito ang balita ni Angel Pastor. Bakit nga ba nangingibabaw ang ganda ng Pinay sa mundo? Simple lang, dahil sa ating kultura ng pagsuporta at pagpapahalaga sa tunay na kagandahan mula sa puso at may layunin. Bago tayo magtagumpay sa international stage, nagsisimula ang laban dito sa mga lokal na pageant tulad ng Binibining Gentry 2025. Dito sa General Trias, hindi lang tayo nagpapalakpakan para sa ganda, kundi para sa galing at determinasyon. Sino kaya ang susunod na hiyas ng Gentry na magbibigay inspirasyon sa buong bayan? Tara, alamin natin. Labing-walong nagagandahang binibini mula sa iba't ibang barangay ng General Trias ang nagpasiklaban sa kanilang swimwear, national costume, evening gown at syempre sa kanilang advokasya. We have conducted a preliminary competition to make sure that the winner for this edition really embody what we would like her to represent General Trias. Character, attitude, dedication, and of course, beauty with a purpose. Kung may isang bagay na nagpapakita ng matinding pagmamahal ng mga Pilipino sa beauty pageants, ito yon, ang sigawan, palakpakan at walang sawang suporta ng fans para sa kanilang kandidata. Kitang-kitang sa likod ko ang energy ng bawat grupo na parang nasa isang international competition. Pero higit pa sa ingay at hiyawan, ito ay patunay na ang bawat kandidata rito ay may inspirasyong dala mula sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad na naniniwala sa kanila. Kaya sino kaya ang susunod na reyna ng Binibining Gentry? Malalaman natin yan. Pero ano nga ba ang tingin ng mga Gentrisenyo sa katangian na dapat mayroon ng isang beauty queen? Ang katangian ng isang beauty queen ay maganda, matalino at may puso to become a role model to each and every individual. Kaya niyang ilagay yung sarili niya sa sitwasyon ng iba para magamit niya yung plataforma niya ng maayos. Bukod sa responsable ay may pagpapahalaga sa kapwa, sa sarili at sa buong komunidad. Iba-iba man ang sagot. Isang bagay ang sigurado, hindi lang ganda ang sukatan, kundi pati ang puso at adhikain ng bawat kandidata. Our Binibining General Trias 2025 is Buena Vista Dance! Totoo ngang mas matamis ang second chance dahil ayon sa itinanghal na Binibining Gentry 2025 na si Roslyn May Bigaran, mas masarap sa pakiramdam na nakamit mo ang tagumpay dahil hindi ka sumuko sa laban kahit sa ikalawang pagkakataon. You know, this is my second time joining Binibining Gentry, and this is a testament that you're not denied but only delayed. You know, there are things that in life you need to work hard, triple or more, but with great amount of courage and determination that you have in your heart, then you can still achieve your greatest potential, even for the second time. Bukod sa kanyang pagkapanalo bilang Binibining Gentry 2025, humakot din ng parangal si Roslyn, kabilang ang Best in Headshot Challenge, Best in Swimsuit, Best in Long Gown at iba pang special awards. Samantala kasama niyang kinoronahan bilang mga runner-up ay sina Alisa Keith Irugin, first runner-up, Alisa Rose Sunga, second runner-up, Trisha Lanuzo, third runner-up, at Maniel Lian Kane de la Cruz, fourth runner-up. Every year, nag-level up talaga ang Binibining Gentry. Paganda ng paganda, talagang halos pwede naman ikumpara sa mga
ibang pageant sa atin sa Manila, no? So, masaya ako sa lahat, sa resulta. At deserving lahat sila na nanalo. Hindi man lahat sa kanila ay naiuwi ang inaasam-asam na corona. Ang bawat kandidata ay nagkukuha ng inspirasyon at patunay na ang ganda at galing ay hindi lang masusukat sa isang titulo. Ang corona ay isang karangalan, pero ang tunay na pagkapanalo ay nasa tapang at determinasyong ipagpatuloy ang laban. Mula dito sa General Trias, para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal ako sa Ingo Pastor.